Sige mga tao, si Pauline Hanson na nagpakaba sa lahat ng nasa kaliwa. Sa totoo lang, masasabi ko na pati ilang tao sa kanan. Pero manatili muna tayo sa kaliwa. Malinaw na narinig yun na ang talumpating ito. Kung hindi nyo pa ito narinig, ito ang pinakamatinding bahagi ng talumpating ito. Siya lang talagang nagpasikat ng monocultural. Ginamit ko na rin noon pero pakinggan niyo ito. Hindi tayo maaring maging isang multicultural na lipunan. Tayo ay multiracial na lipunan. Oo, Pero dapat ay maging monokultural tayo. kaya napakatalino niya nang sabihing multiracial ang ating lipunan. Kaya, alam mo, pwede siyang maprotektahan noon sa mga peking. Paratang na siya ay isang white supremacist. Isa siyang racist. Hindi na ito issue ng lahi. Hindi na talaga. Hindi ito tungkol sa lahi. Tungkol ito sa kultura. At kung anong mga pagpapahalagang kultural ang dumarating. Kaya tingnan mo ito. Matagal ko na siyang tinatawag na pinakamasamang punong ministro ng Australia sa kasaysayan at araw-araw pinapatunayan niya ito. Tingnan mo. Ipapatugtog ko sa iyo ang video na ito ni Anthony Albanese. At dahil doon, napakamot na lang ng ulo ang lahat. Paano siya nakarating sa ganung konklusyon? Alam mo, ipapakita ko muna sa iyo ang video, tapos tayo mismong susuri sa tanong na yan. Alam natin, gaya ng sinabi ng miyembro, na ang mga algorithm ang nagtutulak sa mga tao papunta sa mas matitinding posisyon. Sige. Kaya nagsisimula sila sa mga karaniwang pananaw, halimbawa tungkol sa etnisidad o pananampalataya. At nauwi sila sa paglipas ng panahon sa pagtanggap sa kanilang inbox. Hindi lang mga bata, pati na rin mga matatanda, syempre, na naaapektuhan ng propaganda na parang sa mga Nazi. Parang Nazi propaganda yan. Gusto ko lang linawin, din yan talaga ang takbo ng pag-iisip, Anthony Albanese. Kapag nakikinig ka sa argumento sa bawat panig, sinasabi mong maganda ang punto at gusto mong siyasatin pa ito. Sige. Ganito palaging umunlad ang lipunang tao. Dati, mga libro ang gamit. Madaling ipagbawal noon ng ilan, pero karamihan ay hindi nagbabasa. Pero dahil dito, kakaunti lang ang mga tao na may monopolyo sa kaalaman at sa diskurso. Salamat sa social media. Hindi ko sinasabing perpekto na lahat, pero naniniwala ako ang pinakamagagandang ideya pa rin ang magwawagi ngayon. Alam mo ba paano nananalo ang pinakamagagandang ideya? Nananalo sila dahil sa kanilang bisa. Malapit ang ideyang ito sa natural na seleksyon ng ebolusyon. Alam kong maraming Kristiyano ang maaring hindi naniniwala rito. Pero ito ang ideya sa likod ng ebolusyon na posible at kapaki-pakinabang sa organismo. Nabubuhay ang mutasyong iyon. Ngayon, maaring random ang mutasyong iyon. Katulad ng sa ating panlipunang ebolusyon, maaring may random na ideya. Bakit natin kailangan tanggapin ang multikulturalismo? Parang random lang na ideya to. Wala namang nagsisimula sa ganitong posisyon. May nabanggit lang sa akin tungkol dito. At di ko pa ito narinig noon. Diretso kong sasabihin, masama ang multikulturalismo. Paano? Paano mo nasabi yan? Ganyan gumagana ang pag-iisip. Sasabihin mong ang multikulturalismo ay ipinilit at ipinakita bilang mabuti. Kaya alamin natin kung bakit ito maganda, pati na rin ang mga benepisyo at hindi maganda nito. Nakikita mo magagandang kulay, kasuotan, pagkain. Ayos yan. Pero pagkatapos, makikita mo rin ang mga pag-atake gamit ang machete, honor killings, FGM, mga suicide attack, at mga teroristang pag-atake. Sige, kaya yun ang di maganda. Si Anthony Albanese ay parang sinasabi na itigil mo na lang. Dapat magsimula ka sa ideya kung ang multikulturalismo ay mabuti o masama. Iyon ang karaniwang pananaw. Huwag nang lumampas doon. Ang mga algorithm ang tinuturo kung bakit malalim mag-isip ang mga tao sa mga isyong ito. Paano siya nakarating sa ganong konklusyon? Sinadya pa niyang banggitin ang etnisidad. Sinadya niyang sabihin yon dahil alam niyang ito ang pinakamalakas na puntong pwedeng gamitin ng mga makakaliwa o kahit mga sentrista laban sa kilusang kanan. Iyan lang. Kaya nga sinabi ni Pauline Hanson na tayo ay isang multiracial na lipunan. Wala siyang problema sa multi-etnisidad. Alam ko sa UK, maraming tao ang maiinis. Maraming etnikong nasyonalista ang naiinis kay Rupert Lowe. Pero simula pa lang sinasabi ko na hindi siya etnikong nasyonalista. Hindi siya ganoon. Dahil hindi lang ito isang napakabobong posisyon, hindi rin ito uubra sa politika.
Hindi ito katanggap-tanggap sa politika. Yung ideya na parusahan lang ang mga tao, kahit yung mga sumasang-ayon sa'yo, dahil lang sa kulay ng balat nila, wala talagang say-say yon. Kaya kunin mo ang pinakamalakas nilang sandata mula sa kanila. Gusto nilang akusahan ng kanan na rasista. Kunin mo ang sandata nila laban sa'yo. Karamihan ng mga tao sa Australia na lumilipat sa kanan, karamihan ng mga taong nagsisimulang sumunod kay Pauline Hanson, hindi sila racist. Tandaan, isa lang ang sibilisasyon na tinutukoy ko. Ang Kanduraning sibilisasyon gaya ng Britanya, Amerika, Canada at iba pa. Ito ang parehong lipunan o sibilisasyon na hanggang kamakailan lang ay bukas na bukas sa ideya ng multikulturalismo. Bukas sila sa imigrasyon. Kaya paano mo asang bigla silang magiging ethno-nuts? Ikaw, makakakita ka lang na 1 o 2% ng ethno-nuts sa Australia, Britain at Amerika. Wala kang makikitang higit pa. Kasi ano nga ba magagawa mo? Karamihan ng viewers ko ay taga-kanluran at mahal nila ako. Paano mo mahihikaya't ang 11 milyong nanood sa akin noong nakaraang buwan? Paano mo at sabihin na nating 7 milyon sa kanila ay mga puting taga-kanluran? Paano mo sasabihin sa kanila na, "Oy, alam mo ba? Kailangan pa nating humakbang ng mas malayo. Kailangan nating lampasan ng multiculturalism. Kailangan nating maging iisa. Kailangan nating maging isang mono-etnikong lipunan." Madalas tanungin ng mga nanonood, ano bang gusto mong gawin namin kay Hari Sultan? Gusto mo ba siyang ipa-deport sa Pakistan kung saan puputulan siya ng ulo dahil sa pagtatanggol niya sa mga pagpapahalagang kanluranin? Walang gagawa nun. Kaya nagtitiwala ako sa mga tao ko at sa lahat ng mga makabayang kanluranin. Hindi sila ganon. Kaya nga ang ideya ng ethno-nationalism ay tanga. Hindi ito uubra sa politika. Kaya naman, walang matinong politiko ang aamin na isa siyang ethnonat. Pero hindi ba't nakakagulat ng mga tulad ni na Anthony Albanese o Keir Starmer o ang mga demokratiko sa Amerika, gusto nilang talunin ang kanan gamit ang issue ng white supremacy. Sinasabi nilang mga racist ang mga ito. Hindi kami, hindi sila racist. Walang racist. Karamihan sa mga taga-suporta ni Pauline Hanson ay hindi ethnonat. Ganon din sa Reform at sa mga taga-sunod ni Nigel Farage. Pero patuloy pa rin nila itong ginagawa. Pero ang pinakamagandang bahagi ay paparating pa lang. Kasama ang panawagan sa karahasan. Alam na natin. Sino ang nananawagan ng karahasan? Nakita mo yon? Kita mo, ginagago ka nila. Ginagawa nila. Kaya hindi sila mananalo kasi puro sila kasinungalingan, kasinungalingan at kasinungalingan. Sinadya nilang baluktutin ang argumento ng kanilang kalaban. Sa kanilang inbox, hindi lang mga bata, pati mga matatanda rin, syempre. Tingnan mo, mga tanga na lang ang tumatango. Gamit ang propaganda na parang Nazi na may panawagan pa sa karahasan. Alam natin na yan ay isa lang sa mga bagay na dapat ikabahala. Mga chatbot. Pangalawa, mga app para sa notifikasyon. Nakikita rin natin ito sa ilan sa mga algoritmo na lumalabas ngayon. Nakikita natin na dumarami ang mga kabataang babae na dinadala sa ating mga ospital na sinakal o binigti. Nakakakita tayo ng pagkapunit sa anus. Nakikita niyo ba yon mga pare? Nakita niyo ba ang ginawa niya? Nagsimula siya sa mga tao sa kanan na nag-explore ng mga ideya. Tulad ng multikulturalismo, maraming etnisidad. Oo, hindi mga kaliwang woke ang gumagawa niyan. Nagsisimula ang mga tao sa mga konserbatibong punto ng usapan. Mga mainstream na konserbatibong punto ng usapan. Tapos nauwi sila sa misogyny, sa mga matitinding posisyon, at nauwi siya sa pagkapunit ng anus. Nakikita mo ba ang demonisasyon? Kaya siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Kahit gaano pa nila siraan, kahit gaano pa nila demonisahin ang kanan, hindi siya maliligtas. Ipinapakita nito sa akin na nayanig talaga sila ni Pauline Hanson. Gaano ba talaga ito ka-plastic? Nagsimula siya sa mga konserbatibong punto at sinabi niyang nauuwi raw ito sa matinding misogynia. Pinagsama niya ang red pill at mga incel sa isang kategorya, pati iniugnay pa sa anal tearing. Nayanig niya sa. Pero hindi lang siya ang ganito. Tingnan mo ito. Purple Fingers. Pakinggan mo siya. Nasa Kensington Station kami at kinakausap ang komunidad tungkol sa galit namin kay Hanson
at sa hangarin naming magtayo ng alternatibong sosyalistang politika na laban sa status quo, rasismo at pro-bilyonaryong politika niya. Probilyonaryong politika na gusto niyang itulak. May isang graph na inilabas kamakailan lang. Isa lang ang bilyonaryo na sumusuporta kay Pauline Hanson. Siya si Gina Rinehart na siya ring pinakamayamang babae sa Australia. Sa tingin ko, siya ang pinakamayamang tao. Kaya siya rin ang pinakasikat sa mga bilyonaryo. Pero parehong labor at ang koalisyon ay sinuportahan ng 12-12 ng mga multimilyonaryo at ilang mga bilyonaryo. Dahil hindi sila kilala o tanyag, hindi sila napapansin. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Mula, ito ay paninirang puri. Puro paninirang puri at kasinungalingan lang ito. Pero tuloy pa rin sila. Tingnan mo. Anong pangalan mo? Stella. Anong palagay mo kay Pauline Hanson? Para sa akin, nakakahiya si Pauline Hanson sa bansa at banta sa lahat ng mga katutubong Australiano. May nakita akong banta sa lahat ng mga katutubong Australiano. Ang terminong First Nations dito ay tumutukoy sa komunidad ng mga Aboriginal sa Australia. Natututuhan lang ng mga taong ito ang mga ganitong bagay. Natuto sila ng mga linyang ito. Nakukuha nila ang kaalaman nila mula sa TikTok. Para nangyari kay Charlie Kirk. Kawawang tao. Kahit hindi ko kinamuhian si Charlie Kirk, hindi ko rin pinansin ang sinasabi niya noon. Pero matapos siyang mamatay, napanood ko ang maraming clip niya at namangha ako sa talino niya. At mas nalulungkot ako na patay na siya dahil magagamit sana natin ang talino niya. Talino, isang tao nakasali sa mga usaping kontra kay Hanson noong dekada 90. Anong pangalan mo? Will, ayos. At anong masasabi mo tungkol sa kailangan nating gawin ulit ang lahat ng ito? Huwag kang maging katulad ng taong ito. Hindi pa rin siya nagkaisip. Noong dekada 90, maintindihan kung ayaw mo kay Pauline Hanson dahil di pa nakikita ang masasamang epekto ng multikulturalismo. Pero ngayon, alam mo na, wala ka ng dahilan. Wala ka talagang dahilan para magpanggap na walang alam. Tingnan mo to. Paano pa magiging taga-suporta ng multikulturalismo ang kahit sino? Nagawin lang yan ang tanga at ignorante. Tingnan mo to. Ito ay isang dalampasigan sa Barcelona. Tingnan mo ang basura at dumi na nakakalat. Wala kang makikitang katutubong Kastila. Ganito rin ang kinabukasan ng mga dalampasigan sa Australia. Pero kahit tila ganito, hindi pa rin nagbabago isip ng mga tao. Ganito rin sa Espanya, sa iba't ibang lugar sa Europa. Ipinakita ko na sa iyo ang maraming video. May video ng isang dalampasigan sa... Hindi ko alam kung dalampasigan ba yon o tabing ilog o kung anuman. Hindi ko alam kung ano yon, pero talagang sobrang dumi sa Belica. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi pa rin nagbabago ang opinyon ng mga taong ito. Kaya tingin ko, hindi na natin kailangang hintayin pang magbago sila. Kailangan lang nating magpatuloy. Kailangan nating sa bawat lumilipas na taon, at habang lalong lumalala ang ating sitwasyon, maging mas radical pa sa ating mga solusyon. Matagal ko na rin itong sinasabi. Habang hindi natin pinipigilan ang Islamisasyon, mas lalala at magiging radikal ang mga hakbang na kakailanganin. Ngayon, simple pa ang solusyon. Itigil ang malawakang migrasyon. Ito ang unang hakbang. Itigil ito. Itigil ito. Hindi mo na ito matitiis. Hindi na kayang tumanggap pa ng kultura at lipunan mo ng dagdag na multikulturalismo dahil iyan ang kahahantungan nito. Gaya ng ipinakita ko sa iyo. Iyan ang kahahantungan nito. Kaya hindi natin kailangang umabot sa yugtong yon. Hindi natin kailangang umabot doon, hindi pa ngayon. Kung di tayo titigil na yon, aabotin tayo sa ganong yugto, tulad ng nangyari sa Europa. Kapag nangyari yon, ikaw mismo magtutulak sa mga tao mo na maging mas radikal. Mas dadami pa ang tutol sa multikulturalismo. Magiging kulturalista at hahantong ito sa pagdami ng puting supremasista o ethnonats. Hindi na nakakagulat ang pagdami, kahit maliit pa rin ang totoong bilang ng mga ethnonats. Gaya ng sabi ko, likas na napakaliberal ng lipunang Kanduranin. Karamihan sa mga tao ngayon ay may karanasan makihalubilo sa mga mababait at maayos makitungo na tao mula sa ibang lahi. Kaya mahirap para sa nakararami na yumakap sa etnonasyonalismo. Habang mas madalas mangyari ito, tumataas ang tsansang may maging etnonasyonalista. Kaya nga sinasabi ko na habang mas tumatagal, bago natin baliktarin o pigilan ito, mas magiging radical tayo sa bandang huli. Dahil wala nang ibang paraan. Hindi ako makapaniwala na nabuhay siyang muli. Parang
parang zombie. Ang pangalan ko ay Sue. Ang tanga-tanga naman. Iwan ko ba, itong mga taong to, parang nakatira ba sila sa kuweba o ano? Hindi ko alam paano siya nabuhay muli. Hindi lang siya nabuhay muli, kundi napatunayan pang tama siya. Dahil sa multikulturalismo, may karapatan siyang ipagmalaki at sabihing, "Oh, sinabi ko na sa inyo." Sinabi ko na, nung nagsimula siyang magsalita, wala pang Sudanese gang na pumapatay ng tao sa kalsada ng Melbourne. Wala pang teroristang pag-atake gaya ng sa Bondi, Lynn's Siege Cafe, o pagsunog at pambobomba sa mga restauran at negosyo ng mga Hudyo. Noong una niya itong sinabi noong dekada 90, wala pa namang nangyayari sa mga ito. Hindi pa ito nangyayari. Oo, may ilan tayong Vietnamese na gang na nananakot ng mga tao. Yun lang naman base sa sinabi niya. Sa tingin ko, tinawag niya itong Asian invasion o parang ganun. Ito ang dahilan kung bakit niya kayang ipagmalaki at sabihing, "Oh, di ba? Sinabi ko na sa inyo." Napaka-bobo talaga ng mga boomer na ito. Sigurado akong kakaunti lang ang mga taong ito. Kung may makasalubong kang nagsabing, "Mahal ko si Pauline Hanson," gusto ko silang makita. Gusto kong lapitan at sabihing, "Uy, isa akong kayumangging lalaki. Mahal ko si Pauline Hanson." Malinaw na hindi nila ipapalabas yon, pero magugulat sila. Tatanungin pa nila, paano mo siya magugustuhan kung kayumanggi ka? Kay Pauline Hanson, oo, palagi ko, ginagamit niya ang takot para pag-away-awayin at kontrolin ang mga tao para magtanim ng galit. Sa palagay ko, wala siyang masyadong interes sa katarungan. Hi, ako si Alex. Ano ba yan? At nandito kami ngayon sa Kensington para makipag-usap sa mga tao tungkol sa pag-iusbong ng One Nation, ang dulong kanan, at kung ano ang kailangan nating gawin para labanan yon. May mga poster kami dito, di ba? Sinasabi ng mga galit kay Hanson. Kaya agad nila itong nakikita. Sinasabi nila, "Oo, sang-ayon ako dyan. Galit din ako kay Hanson." Sinasabi namin, ipagpatuloy nyo lang ang magandang ginagawa nyo. Sang-ayon ako sa ginagawa nyo. Salamat. Gusto namin mas makilahok pa. Babasahin namin ito. Ito lang ang sasabihin ko. Sige, yun lang. Huling video mula sa isang tangang nagagamit lang, Con Carapena Diotidis. Isa siyang Griegong Australiano. Pahintulutan mo akong bawasan ang ilang IQ points mo. Iisa lang ang bansa natin. Dapat magkaisa tayo. Ang ibig mo sabihin, Astrolos, Grabe, si Australia nagawa na niya. isang Australiano. Wala na, bahala na. Pare, may Pakistan at Australiano, pareho silang naka-Australia na kulay. Ang galing, di ba? Karamihan sa kanila ay may Australian na kulay. May suot siyang scarf ng Socceroos. Ito ay isang Europeanong tao. Australiano. Hindi, ano ang mga Australiano? Sobrang tanga ng mga taong ito dahil lang galit sila sa kanan. Hindi maintindihan ng mga taong ito na iba ang pag-aangkat ng Italyano o Griego kaysa sa isang jihadi mula Syria. Lagi nilang sinasabi na Australia ay bansa ng mga imigrante. Ang isang imigrante mula Denmark, isang imigrante mula Britain, o isang imigrante mula Netherlands ay pareho lang daw ng isang imigrante mula Chad, o Congo, o Syria, o Afghanistan. Kung mas maraming terorista at kriminal ang nagmumula sa isang bansa, sa karaniwan, iiwan mo ang bansang iyon at pupunta ka sa ibang bansa na mas kaunti ang mga ganitong bagay sa karaniwan. Kailangan natin gawin ito dahil hindi natin nagawa noon. Dahil mas gusto ng kanduran ng individualismo, pero hindi gumagana ang individualismo sa mga lipunang hindi pinapahalagahan ang individualismo. Mga lipunang likas na makatribo. Mababaw si Anthony Albanese, ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Mula konserbatibo hanggang walang kwentang usapin. Isa siyang kahiyahiyang at kakilakilabot na punong ministro ng Australia. Hindi siya karapat-dapat sa mga Australiano.